Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, hindi ko alam kung paano sisimulan ang liham na ito. Maraming beses ko nang binalak na mag-email sa inyo pero laging nauuwi lang sa drafts. Dahil tuwing tinatype ko ang unang salita ay bumabalik lahat ng bigat. Pero ngayon siguro'y eto na ang tamang panahon. Gusto ko lang ibahagi ang isang parte ng buhay ko na kahit na anong pilit kong ibaon sa limot, ay parang isang anino na sumusunod sa akin hanggang ngayon. Bago ang lahat ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Limuel. Matagal na po akong tagapakinig ninyo, Papa Dudut. Kung hindi ako nagkakamali ay nadiskubre ko ang channel ninyo noong mga panahong lugmok na lugmok ako sa buhay. Naghahanap lamang ako noon ng mapapakinggan habang naglalakad pauwi galing sa trabaho para lang hindi ko maramdaman yung bigat ng iniisip ko. Doon ko nahanap yung mga kwento ng mga letter senders ninyo. Nakaka-relate ako kasi ramdam ko na hindi lang pala ako ang may pasa ng mundo. Mula noon ay kayo na ang naging kasama ko gabi-gabi online. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maayos naman ang kalagayan ko. Supervisor na ako sa isang malaking pabrika dito sa Laguna. Sabihin na po nating successful na ako sa paningin ng iba. Pero alam nyo, sa tuwing mag-isa ako sa opisina ko o kapag tahimik ang gabi ay bumabalik ako sa pagiging 10 taong gulang na batang takot na tukot sa dilim. Magsisimula ang kwento ko noong dekada 90. Noon ay masasabi kong kami na yata ang pinakamasayang pamilya sa barangay namin. 6 kaming magkakapatid, Papa Dudut. Isipin nyo ha, 6 na batang nagkakagulo sa loob ng isang maliit na bahay. Pang-4 ako sa aming 6, kahit masikip ang bahay namin, kahit tagpi-tagpi ang dingding, ay punong-puno yon ng tawanan. Naalala ko pa yung mga hapon tuwing palubog na ang araw. Maghahabulan kaming 6 sa labas, pawis na pawis, madumi ang mga paa sa alikabok ng kalsada. Si nanay, maririnig mo ang boses mula sa kusina. Tinatawag na kami para maghugas ng kamay dahil malapit na ang hapunan. Si tatay naman ay kakarating lamang galing sa construction site. Pagod pero laging may bitbit na pasalubong. Minsan tinapay na galing sa panaderya. O kaya naman ay murang candy na pinaghatian naming 6. Tuwing hapunan kahit simple lang ang ulam. Madalas ay bagoong at saging. O kaya naman ay sardinas na dinagdagan ng maraming sabaw. Parang piyesta sa lamesa namin. Puno ng asaran, kwentuhan tungkol sa eskwela at pangarap. Bilang pang-4, ako yung laging taga-aliw sa mga bunso namin. Kapag pagod na ang mga nakakatanda kong kapatid sa pag-aalaga, ako ang gumagawa ng nakakatawang muka para lamang tumawa yung 2 naming bunso. May isang gabi na hinding-hindi ko malilimutan. Pinagmamasdan ko si nanay noon habang sinusuklayan ang buhok ng aming bunso sa may veranda.
Napakatahimik ng gabi. Malamig ang simoy ng hangin at nakita ko ang ngiti ni nanay. Yung ngiting parang wala nga namang problema sa mundo. Ang sabi ko sa sarili ko noon ay wala na sanang magbago. Gusto ko ay ganito na lamang kami habang buhay. Akala ko sapat na ang pagmamahalan para hindi kami magkahiwa-hiwalay. Pero ang tadhana, Papa Dudut, madalas ay mapaglaro. Minsan, kung kailan ka pinakamasaya, doon ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Nagsimula ang lahat ng mapansin naming naging matamlay at nanghihina si nanay. Akala namin dahil lang sa pagod sa gawaing bahay. Pero isang araw, hindi na siya nakaalis sa higaan. Ang dati naming bahay na puno ng ingay at tawanan ay biglang naging parang simbahan sa katahimikan. Ang tanging maririnig mo na lamang sa buong magdamag ay ang tuyong ubo ni nanay na parang pumupunit sa katahimikan ng gabi. Wala kaming pera para maipa-check up siya. Si tatay halos hindi na matulog para lamang kumita ng extra, pero hindi pa rin sapat. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako hindi dahil sa ubo ni nanay, kundi dahil sa isang hagulhol, isang iyak na hindi ko pa narinig sa buong buhay ko. Paglabas ko ng silid ay nakita ko si tatay na nakasubsob sa kama ni nanay. Ang mga kapatid ko ay nakapaligid. Lahat sila ay umiiyak din. Doon ko nalaman na wala na si nanay. Wala nang katuwang ni tatay. Wala na ang ilaw ng aming tahanan. At kasabay ng pagkawala ni nanay, parang gumuho din ang pundasyon ng bahay namin. Sa libing ni nanay ay parang naging estatwa ako. Nakatitig lamang ako sa lupa habang ibinabaon ang kabaong niya. Hindi ako umiyak noong una. Siguro ay dahil hindi pa nagsisink in sa akin na hindi ko na siya makakasama. Si tatay naman ay hindi na makausap. Malalim ang mga mata, tulala at kahit tawagin mo ay hindi sumasagot. Hindi ko alam na yun na pala ang huling beses na makikita ko si tatay na matino at maayos. Pagkatapos ng libing ay doon na nagsimulang magbago ang lahat. Isang gabi umuwi si tatay pero hindi na siya ang tatay na kilala ko. Amoy alak siya, yung amoy na masangsang at nakakahilo. Dire-diretso siyang nahiga at hindi kami kinakausap. Hindi man lang nagtanong kung kumain na ba kami. Nung una sabi namin ay baka nagluluksa lamang siya. Pero naging gabi-gabi na ito. Nasanay na kaming makakita ng mga bote ng gin sa ilalim ng lamesa, sa tabi ng lababo, kahit sa ilalim ng kama niya. Dahil laging lasing ay nawalan siya ng trabaho at doon na lumabas ang tunay na bagsik ng alak. Ang dati niyang malambing na boses, naging sigaw at mura kahit ang pinakamaliit na pagkakamali namin. Halimbawa ay kung may natapong tubig o kung hindi agad nakapagsaing. Ay sapat na yon para magwala siya at sigawan kami. Isang gabi ay nagkaroon ng malaking gulo. Nakita ko ang dalawa kong nakakatandang kapatid na nakikipagsigawan kay tatay. Pero ang pinag-awayan nila ang pera na dapat ay pambili ng pagkain namin. Inubos ni tatay sa bisyo. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng dahas. Nakita ko kung paanong saktan ni tatay ang mga kuya ko. Ang bahay na dati punong-puno ng pag-ibig ay naging arena ng galit at takot. Hindi na nakayanan ng dalawang panganay ang trato ni tatay. Isang gabi habang tulog ang lahat ay nakita ko silang nag-impake ng tahimik. Nakadungaw ako mula sa kumot ko.
Nagkatinginan kami ng panganay naming kuya. Gusto kong sumigaw, gusto kong magmakaawa na isama nila ako. Pero wala akong boses na lumabas mula sa bibig ko. Tanging luha lang ang pumatak sa mga mata ko habang pinapanood ko silang lumalabas ng pintuan bitbit ang kani-kanilang mga bag. Hindi na sila lumingon pa. Papadudot, kinabukasan ay parang bulkang mayon na sumabog si tatay nang malaman niyang wala na ang dalawang matatanda niyang anak. Sinisi niya kami. Bakit daw hindi namin pinigilan? Bakit daw wala kaming kwenta? Doon ko unang naranasan ang sipa at sampal niya. Ang sakit, papadudot. Mas masakit pa sa sugat sa tuhod kapag nadadapa ako sa laro. Kasi ang sakit na ito ay galing sa taong dapat ay nagtatanggol sa amin. Ilang araw ang lumipas ay narinig ko naman ang kaluskos sa gabi. Ang dalawa ko pang sumunod na kapatid ay sumuko na rin. Hindi ko na sila masisisi. Sino ba namang bata ang gustong tumira sa bahay na parang impyerno? 3 na lamang kaming natitira, si tatay, ako at ang bunso naming kapatid na noon ay walang kamuwang-muwang. Kung bakit nawalang lahat ng kalaro niya ay doon ko naramdaman na ako na ang kailangang maging matatag. Pero sa totoo lang, papadudot, takot na takot ako. Na baka isang gabi ay pati ang sarili ko ay hindi ko na maprotektahan. Dahil wala na si tatay sa wisyo at wala na ring perang pumapasok sa amin ay napilitan akong tumigil sa pag-aaral, papadudot. Masakit para sa akin yon kasi pangarap ni nanay na makatapos kaming lahat. Pero imbis na lapis at papel, mga plastik at sako ang hawak ko araw-araw. Nagsimula akong rumakit sa palengke. Maaga pa lamang bago pa sumikat ang araw, nandun ako sa gitna ng ingay at putikan. Nakikipagsiksikan ako sa mga matatanda para lamang makakuha ng trabaho bilang tagabuhat ng mga paninda. Minsan mga sako ng bigas na halos doble ang bigat sa akin ang kailangan kong ilipat. Minsan naman ay mga balde-balding isda na sobrang lansa ang tumatagas pa sa damit ko. Ang dinadala ko sa mga sasakyan ng mga mamimili. Ang hirap, papadudot. Yung katawang ko na dapat sana'y naglalaro lamang ay bugbog na at pagod na pagod bago pa man magtanghalian. Pero tiniis ko yon. Lahat kasi iniisip ko yung bunso ko na nandun sa bahay, naghihintay ng pagkain. Sa buong maghapon ang tanging nagpapatakbo sa akin ay yung barya-baryang kikitain ko na pambilisan na namin ang bigas at ulam. Pero ang mas masakit doon, tuwing hapon pag uwi ko, hindi yakap o salamat ang sumasalubong sa akin. Pagbukas ko pa lamang ng pintuan ay nandun na si tatay nakaupo sa silya at naghihintay. Alam niya kung anong oras ako darating. Agad niyang iuutos na ilabas ko ang kinita ko. Nasaan na yung pera mo? Ibigay mo sa akin. Yan ang palagi niyang sigaw. Kapag sinusubukan kong tumanggi o kapag sinabi kong pambili yon ng pagkain ay bigla na lamang siyang magagalit. Hahablutin niya ang buhok ko at kakalad ka rin ako sa loob ng bahay. Wala siyang pakialam kung masaktan ako o kung madapa ako sa sahig. Ang mahalaga lamang sa kanya ay makuha yung barya na pinaghirapan ko sa ilalim ng init ng araw para lamang may pambili siya ng alak. May isang gabi na hindi ko makakalimutan. Nakauwi ako at may bit-bit na kaunting barya para sana sa pagkain ng bunso namin. Pero pagpasok ko, nakita ko si tatay na umiinom na naman. Gamit niya yung perang itinago ko sa ilalim ng unan ko kahapon. Yung perang pambilisan na ng sardinas at bigas. Naging bote ng alak sa harapan niya. Wala akong nagawa. Tumayo lang ako doon habang nanunuyo
ang lalamunan ko sa galit at lungkot. Nilapitan ko ang bunso ko na umiiyak sa gutom. Niyakap ko siya ng mahigpit habang naririnig ko ang malalakas na halakhak ni tatay. Parang wala siyang nararamdamang pagsisisi na yung anak niya ay nagugutom habang siya ay nagpapakasasa sa bisyo niya. Dumating sa punto na pati ang bunso ko ay hindi na pinatawad ni tatay. Isang gabi, dahil siguro sa sobrang ingay ng bunso ko sa pag-iyak, dahil wala kaming makain, bigla siyang nilapitan ni tatay. Akala ko ay papatigilin niya lamang, pero laking gulat ko nang makita kong saktan niya ang kapatid ko. Agad akong tumayo at humarang sa harapan niya. "Wag po tatay, ako na lang po ang saktan ninyo," sigaw ko habang umiiyak. Pero imbes na tumigil siya, isang malakas na tadyak sa sikmura ang natanggap ko. Nawalan ako ng hininga sa sobrang sakit. Napaluhod ako sa sahig habang pilit na humihinga. Pero hindi ko pa rin hinayaan na lapitan niya ang kapatid ko. Nagmakaawa ako sa kanya, lumuhod ako sa harapan niya habang hawak ang binti niya. "Tatay, itigil niyo na po ang pag-inom. Maawa po kayo sa amin," sabi ko sa kanya. Pero parang hindi tao ang kaharap ko noon. Lalo lang siyang nagalit sa sinabi ko, Papa Dudut. Kinuha niya ang luma niyang sinturon at doon niya nubos ang galit niya sa akin. Pinagpapalo niya ang likod ko ng paulit-ulit. Ramdam ko ang hapdi sa bawat hagupit ng sinturon sa balat ko. Hindi ako makagalaw sa sakit. Hanggang sa bumagsak na lamang ako sa sahig at hindi na makatayo. Nanatili akong nakadapa doon habang naririnig ko ang pag-alis niya sa bahay para siguro ay maghanap pa ng maiinom. Nang tumahimik na ang lahat sa dilim ng gabi, nagbulungan kami ng bunso ko. Habang nakahiga kami sa manipis na banig, nagplano kami na kailangan na naming umalis. Takot na takot kami, Papa Dudut. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero alam namin na kapag nanatili kami sa bahay na yon ay baka isang araw ay hindi na kami magising. Alam namin kapag nagpatuloy ang ganitong buhay baka mawala na rin kami gaya ni nanay. Pero sa mas masakit na paraan. Isang hapon ay nakita kong sobrang lasing na naman si tatay. Kinuha niya ang bunso ko at pilit na pinatayo sa labas ng bahay kahit na sobrang tirik ng araw. Pinagtatawanan niya ang bata habang umiiyak ito sa init. Hindi ko na natiis pa. Takbo ako palabas at agad kong kinuha ang kapatid ko. Mabilis ko siyang pinapasok sa loob ng kwarto namin at nilakang pintuan. Pero hindi doon natapos, hinabol kami ni tatay. May hawak siyang bote ng alak at galit na galit siya. Ang itsura niya noon ay parang hindi niya kami sariling dugot laman. Sinigawan niya ako ng kung ano-anong masasakit na salita habang iwinawasiwas ang bote sa hangin. Sa sobrang galit niya ay bigla na lamang niyang ipinukpok ang bote ng alak sa ulo ko. Narinig ko ang pagbagsak ng bote at agad na pumasok ang matinding sakit sa buong ulo ko. Naramdaman ko ang malapot at mainit na dugo na dumadaloy mula sa noo ko pababa sa mga mata ko. Halos hindi ko na makita ang paligid dahil sa dugo at sa sobrang pagkahilo. Kahit parang iikot na ang mundo ko, alam kong eto na ang huling pagkakataon, Papa Dudut. Sinigawan ko ang bunso ko. "Tumakbo ka na! Tumakbo ka na palabas at huwag ka nang babalik!" Sigaw ko sa kanya habang hinaharangan ko si tatay. Pinanood ko siyang makalabas ng pintuan. Mabilis ang kanyang mga paa hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Doon ako muling hinablot ni tatay at lalo pa akong binugbog. Pero sa isipan ko ay ayos na yon. Basta nakalayo na ang kapatid ko. Ginamit ko ang lahat ng natitirang lakas ko. Itinulak ko si tatay ng buong puwersa
at mabilis akong tumakbo palabas ng bahay kahit napasuray-suray ako. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang bunso ko. Basta ang nasa isipan ko lang ay kailangan kong lumayo sa impyernong yon. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa makarating ako ng kalsada. Sakto namang may papalapit na jeep. Kaya kahit duguan ang noo ko at nangihina ang mga binti ko, agad akong sumabit sa likod nito. Hindi ko tinanong kung saan ang biyahe basta ang mahalaga ay makaalis ako. Habang umaandar ang jeep ay nakita ko ang bahay namin ang unti-unting lumiliit hanggang sa mawala na ito sa paningin ko. Kasabay noon ay ang pagpatak ng mga luha ko na humahalo sa dugo sa mukha ko. Bumaba ako sa dulo ng biyahe ng jeep na yon tapos ay sumakay muli ako sa isa pang sasakyan na nakita ko. Wala akong direksyon, Papa Dudut. Ang gusto ko lang ay mawala sa paningin ni tatay at hindi na niya mahanap pa. Sa gitna ng gabi ay napadpad ako sa isang lugar na hindi ako pamilyar. Puro matatangkad na gusali ang paligid at maraming ilaw. Pero pakiramdam ko ay lalo akong naging mag-isa. Basang-basa pa rin ang dugo ang damit ko at ang sugat sa ulo ko ay nagsimulang kumirot ng husto dahil sa lamig ng hangin sa gabi. Naupo ako sa isang tabi ng kalsada malapit sa isang saradong tindahan. Pinagmamasdan ko ang mga sasakyang dumadaan at ang mga taong naglalakad na parang wala lang nakikita. Sa edad na 10 ay doon na nagsimula ang buhay ko bilang batang lansangan. Wala akong pamilya, walang pera at walang matutuluyan. Nagsimula akong matulog sa mga gilid-gilid ng kalsada. Naghahanap ako ng mga karton para gawing higaan at kumot para hindi ako masyadong lamigin kapag malalim na ang gabi. Kapag malalim na ang gabi ay doon ko rin nakikilala ang iba pang mga bata na gaya ko ay biktima rin ng pagkakataon. Upang mabuhay, natuto akong mamalimos sa mga dumadaang tao. Minsan kapag wala talagang makuha ay naghahanap ako ng mga tira-tirang pagkain sa mga basurahan ng mga fast food chains. Yung dating prinsipe sa hapagkainan ni nanay na palaging may masarap na ulam. Ngayon ay naging batang yagit na sa kalsada na kumakain ng basura para lamang huwag mamatay sa gutom. Lumipas sa mga araw, linggo at buwan. Sa mundo ng kalsada ay unti-unti kong nakalimutan ang tunay kong pangalan. Para sa mga tao doon, isa lamang akong ligaw na bata na walang patutunguhan. Ang tanging bit-bit ko na lamang na alaala mula sa nakaraan ay ang malaking pilat sa ulo ko. Isang pilat na hindi kailanman nawala at laging nagpapaalala sa akin ang bagsik ni tatay at sa madilim na kahapon na pilit kong tinatakasan. Papa Dudut, yung pagiging batang lansangan ay hindi lang yon tungkol sa gutom at dumi. Ang pinakamahirap doon ay yung unti-unti mong nakakalimutan na tao ka rin pala. Habang nagbibinata ako sa kalsada, napasama ako sa mga maling barkada. Sila yung mga batang nakasabay ko sa pagtulog sa mga tulay na gilid ng sinihan. Isang araw, ipinakilala nila sa akin yung tinatawag nilang gamot. Sabi nila sa akin, Limuel, subukan mo ito. Mawawala lahat ng sakit ng katawan mo, pati yung gutom mo makakalimutan mo. Dahil sa sobrang pagod ko sa buhay at dahil gusto ko na ring takasan yung mga ala-ala ni tatay at yung guilt ko na naiwan ko ang bunso ko ay sinubukan ko yon. At totoo nga, Papa Dudut. Sa simula ay parang gumaan ang pakiramdam ko. Pero yung panandaliang sarap na yon ay may kapalit pala na mas malaking impyerno. Naging alipin ako ng bisyo. Para magkaroon ng pambili ng gamot na yon ay nagsimula akong magnakaw. Snatching sa mga jeep, pangungupit sa mga tindahan at panguhold up sa mga commuters na naglalakad sa madidilim na lugar. Wala na akong pakialam kung makasakit ako. Basta makuha ko lamang ang gusto ko. Minsan ay napapatingin ako sa mga salamin ng mga malalaking department store habang
dumadaan ako. Hindi ko na kilala yung taong nakatingin sa akin. Sobrang payat ko na. Nanlalalim na ang mga mata at punong-puno ng dumi ang kuko. Naisip ko noon, naging katulad na rin ba ako ni tatay? Isang gabi ay nakita ko na lamang ang sarili ko sa isang madilim na eskinita malapit sa avenida. Nanginginig ang buong katawan ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at hirap na hirap akong huminga. Akala ko talaga ay doon na ako kukunin. Nakahiga ako sa tabi ng basurahan. Amoy ihi at bulok na basura ang paligid. Habang iniisip ko na baka bukas ay isa na lamang akong bangkay na lalagpasan ng mga tao. Hanggang isang madaling araw ay nahuli ako sa isang malaking operasyon ng mga pulis. Kinabukasan ay nagising ako sa loob ng isang selda. Doon ko naranasan ang totoong hirap, Papa Dudut. Dahil wala na akong gamit na bisyo, nagwawala ang katawan ko. Sobrang sakit ng bawat buto ko. Nagsusuka ako, naglalaway at hindi ako makatulog. Ilang araw akong ganon hanggang sa humupa ang epekto sa katawan ko. Doon na ako kinausap ng isang matandang pulis, si SPO2 Santos. Hindi niya ako sinigawan o minaltrato. Binigyan niya ako ng mainit na kape at tinapay. Tinanong niya ako na, Limuel, hanggang kailan mo ba gustong maging ganito? Tingnan mo ang sarili mo. Bata ka pa. Sayang ang buhay mo. Pagkatapos may pinakita siyang litrato sa akin. Litrato ng sarili niyang pamilya na masayang nagdiriwang ng birthday. Sinabi niya na kaedad ko raw ang panganay niyang anak. Bigla kong naalala si nanay. Naalala ko yung mga hapon na naghahabulan kami ng mga kapatid ko. Doon ako naiyak, Papa Dudut, ng husto. Humagulhol ako sa loob ng presinto. Pinangako ko sa sarili ko noon na hindi na ako babalik pa sa kalsada at gagamit ng droga. Gusto kong magbago. Gusto kong hanapin ang mga kapatid ko. Gusto kong makita ang bunso namin at humingi ng tawad sa kanya. Pagkalabas ko sa rehabilitasyon na itinulong ni Sir Santos, nagsimula ako magtrabaho ng kahit na ano. Naging kargador ako sa pier, naging janitor sa isang mall at naging tagahugas ng plato sa mga karinderya. Kahit na sobrang nakakapagod. Iba yung pakiramdam na yung kinikita ko ay galing sa malinis na paraan. Ang sarap sa pakiramdam na nakakahawak ako ng pera na hindi ko ninakaw. Habang nagtatrabaho ako sa araw, pumapasok ako sa gabi sa isang alternative learning system para lamang makakuha ng diploma. Gusto kong patunayan na hindi ako basura. Gusto kong ipakita na kahit na naging anak ako ng isang lasenggo, ay kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Nang makaipon na ako ng kaunti, nag-enroll ako sa training para maging security guard. Ipinasa ko lahat ng exam mula sa physical hanggang sa written. Nung araw na nakuha ko ang lisensya ko ay halos hindi ako makapaniwala. Nakasuot ako ng maayos na polo shirt habang naghihintay para sa interview sa isang security agency sa Maynila. Kinakabahan ako kasi baka makita nila ang record ko noong bata pa ako. Pero naging tapat ako sa kanila at sinabi ko lahat ang tungkol sa tatay ko, yung buhay ko sa kalsada at yung pagnanais ko na magbago. Nagulat ako dahil imbis na paalisin ako ay nagustuhan nila ang katapatan ko. Ang sabi ng manager, Limuel, lahat tayo ay may pagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon. Tinanggap nila ako kaagad, binigyan nila ako ng bagong uniforme, yung puting-puti na uniform ng sikyo. May badge at may maayos na sapatos. Pag-uwi ko sa maliit na apartment na inuupahan ko ay tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Sa wakas ay may dangal na ako. Ang unang assignment ko ay ibinigay ng supervisor ko sa isang lumang building sa gitna ng Maynila. Sabi niya sa akin sa telepono ay, Limuel, medyo luma na itong building na ito at abandonado na ang ibang bahagi. Kaya kailangan talagang bantayan. Maraming mga tambay na nagtatangkang pumasok para magnakaw ng mga bakal o mga kable ng kuryente sa loob.
Pagdating ko sa lugar ay medyo mabigat ang pakiramdam ko. Ang laki ng building, puro alikabok at maraming mga bintana na basag na. Pero hindi ko yun inintindi. Masaya ako dahil may trabaho na ako. Ipinakilala ako sa dalawang kasamahang kong guard, sinamang Poldo at si Joey. Sabi nila sa akin habang nag-aabot ng logbook. O Limuel, bago ka rito, maging alerto ka ha. Lalo na kapag sumapit na ang dilim. Maraming mga naririnig dito na hindi maipaliwanag. Huwag kang masyadong matatakot, basta gawin mo lang ang trabaho mo. Tumawa lamang ako noon kasi akala ko ay tinatakot lang nila ang baguhang katulad ko. Sumapit ang 11:00 ng gabi, oras na ng roving ko. Hawak ko ang aking flashlight at nilalakad ko ang mahabang hallway ng building. Sobrang tahimik, Papa Dudut. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang tunog ng sarili kong sapatos sa simento. Habang naglalakad ako sa koridor sa ikatlong palapag, bigla akong napahinto. May narinig akong iyak, mahina lamang, parang iyak ng isang bata na nagmumula sa dulo ng koridor. Akala ko ay may batang nakapasok o baka may pamilyang nakatira sa loob ng building. Sino yan? Sigaw ko habang itinutok ko ang flashlight sa dulo. Mabilis akong tumakbo papunta doon para tignan kung sino ang nandoon. Pagdating ko sa isang sulok ay nanigas ako sa kinakatayuan ko. May isang batang lalaki na nakatalikod. Nakaupo siya sa sahig at nakayuko. Pero ang nakakakilabot, Papa Dudut, duguang-duguan ang ulo niya hanggang sa batok niya ay may mga tulo ng dugo na basang-basa sa damit niya. Bata, ano nangyari sa iyo? Tanong ko habang dahan-dahan akong lumalapit, pero bago pa ako makahawak sa kanya, ang bata ay biglang nawala sa harapan ko. Parang bula na naglaho na lamang. Kinabahan ako ng husto. Pinagpawisan ako ng malamig kahit na mahangin sa loob ng building. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang ba yun o pagod lamang ako. Dali-dali akong buwaba sa guardhouse at nakita ako ni namang Poldo na putlang-putla. Hindi muna ako nagsalita at kumuha na lamang ako ng thermos at nagtimpla ng kape. Habang humihigop ako ng mainit na kape ay pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Sabi ko sa isipan ko, kailangan ko lang magising ng husto. Siguro ay dahil lamang ito sa sobrang pag-iisip sa nakaraan ko. Kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko, pero alam ko sa sarili ko, Papa Dudut, iba ang nakita ko. Iba yung pakiramdam ng iyak na yon. Kinabukasan matapos ang duty ko ay hindi ko talaga maalis sa isipan ko yung bata. Alam mo yung feeling na parang tumitingin ka sa salamin noong bata ka pa. Kamukhang kamukha ko siya. Yung buhok, yung liit ng katawan, lalo na yung sugat sa ulo na nakuha ko sa bote ni tatay. Sinubukan kong magtanong sa mga kasamahan ko sa kabilang shift. Seryoso, wala ba talagang namatay na bata dito? Pero alam mo ang sagot nila, pinagtawanan lamang nila ako. Sabi pa nung isa, Limuel, baka kulang ka lang sa tulog o kaya naman ay masyadong malakas ang kape mo. Sa ikalawang gabi ng roving ko ay doon na ako mas kinabahan. Habang naglalakad ako sa dilim ay narinig ko na naman ang pag-iyak na yon. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na galing sa malayong kwarto. Ramdam ko, Papa Dudut, na nasa likuran ko lamang siya. Naramdaman ko ang kakaibang lamig sa bato ko. Yung parang may humihinga sa leeg ko. Pero wala akong makita. Paglingon ko. Nang tumingin ako sa salamin ng pintuan sa dulo ng hallway, doon ako napaatras. May mga duguang bakas ng maliliit na kamay sa salamin. Kumuha ko ng basahan para punasan yon, pero habang nililinis ko ang isa ay lalong dumadami yung mga bakas sa kabilang panig. Hanggang sa mapuno na ng dugo ang buong salamin. Doon na ako nagsimulang manghina. Kahit pag-uwi ko sa apartment, hindi ako iniwan ng bigat na yon. Pakiramdam ko ay may nakasakay sa likuran ko habang naglalakad ako. Sobrang bigat ng balikat ko. Hindi ko maigalaw ng maayos ang leeg ko at parang may laging bumubulong sa tenga ko.
na hindi ko maintindihan, Papa Dudut. Wala akong ganang kumain, bawat subo ko parang may nakatitig sa akin mula sa madilim na sulok ng kwarto ko. Uminom na ako ng kung ano-anong gamot para sa sakit ng ulo pero parang walang talab. Sa panaginip ko ay nandun si tatay, tumatawa siya ng malakas habang winawasiwas yung basag na bote. Nagising akong basang-basa ng pawis at nanginginig sa takot kahit tirik na ang araw at maingay na sa labas ng apartment ko. Isang linggo ang lumipas. Mas lumalang lahat sa duty ko habang paakyat ako sa hagdanan ng building para mag-check. May nakita akong katawan ng lalaki na nakahandusay. Lalapit sana ako para tumulong pero napansin ko na wala na itong ulo. Ang daming dugo na umaagos mula sa leeg niya. Sa sobrang gulat ko ay napo-upo ko sa semento. Hindi ako makagalaw. Mabilis kong kinuha ang radyo ko at tinawagan ko ang mga kasamahan ko. Tulong, may patay dito sa hagdan, sigaw ko. Pero alam mo ang nakakabaliw, Papa Dudut. Pagdating nila, wala silang nakitang kahit na ano. Walang katawan, walang dugo. Kahit isang patak, wala. Doon na ako minura ng mga kasama ko. Ano ba, Limuel? Baka kung ano-ano ng mga ini-inject mo sa sarili mo, ha? Kaya ka nakakakita ng mga kagaguhan. Sabi nila kapag tumawag pa raw ako ng pulis ay sila na mismo ang magpapalis sa akin sa trabaho. Sinabihan akong huwag maging praning. Napahiya ako ng husto. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Naisip ko na baka nga totoo ang sinasabi nila. Baka epekto lamang ito ng mga ginawa ko noong nasa kalsada pa ako. Pero bawat pasok ko ay sumisikip ang dibdib ko. Naririnig ko ang mga kalabog na mga gamit sa loob kahit alam kong ako lamang ang tao sa floor na yon. Minsan habang naghihilamos ako sa CR ay tumitingin ako sa salamin at ang nakikita kong refleksyon ay duguan ang ulo. Sa sobrang galit at takot ko ay sinuntok ko ang salamin hanggang sa mabasag ito. Paglabas ko ng CR ay nakita ko na naman yung lalaking walang ulo na naglalakad sa dulo ng hallway. Hindi na ako tumawag sa radyo. Tinitigan ko na lamang siya hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Nagsimula na akong magtanong-tanong sa mga tao sa paligid ng building. Isang tendera doon na nagsabi sa akin na dati raw itong ospital na nasunog at maraming pasyente ang hindi nakalabas. Sa kabila noon ay iniisip ko pa rin na baka halusinasyon lamang yon. Ang lahat dahil sa nakaraan ko. Gabi-gabi akong nakikipag-away sa isipan ko at nagpatingin na rin ako sa doktor. Pero sabi niya ay malinis na ang system ko at wala akong sakit sa utak. Doon ako lalong naguluhan. Sa huling gabi ng duty ko ay nakaramdam ako ng sobrang lamig na hindi ko maipaliwanag. Habang nagbabantay ako sa lobby, nakita kong bumukas ang elevator kahit na wala namang pumipindot. Pagbukas noon ay tumambad sa akin ang maraming dugoang tao. Lahat sila ay nakatitig sa akin ng masama. Sabay-sabay silang humakbang palabas. Hindi na ako nag-isip pa, Papa Dudut. Tumakbo ako palabas ng gate nang walang lingon-lingon. Hindi na ako bumalik pa at iniwan ko ang mga gamit ko doon. Doon ko nga na-realize na hindi ko na kayang tumagal doon bago pa ako tuluyang mabaliw. Kinabukasan ay agad ako nag-submit ng resignation. Sinabi ko ang totoo pero gaya ng inaasahan ay hindi naniwala ang supervisor ko. Ilang linggo rin akong walang trabaho hanggang sa makahanap ako ng bagong agency na nag-assign sa akin sa isang mall. Kabado ako noong unang araw ko. Baka kasi maulit yung mga nakita ko. Pero lumipas ang isang buwan ay wala na ako naramdamang kakaiba. Doon ko napatunayan na hindi ako nababaliw at hindi epekto ng droga ang mga nakita ko. Totoong may kakaiba sa building na yon. Salamat sa oras, Papa Dudut, para mapakinggan ang masalimuot kong kwento noong kabataan ko at ang hiwaga na aking natuklasan sa pagiging isang sikyo. Sana po ay may napulot na aral ang mga taga-pakinig ninyo sa karanasan ko. Lubos na gumagalang,
Limuel. Nakakaantig at nakakakilabot ang pinagsamang kwentong ito na ibinahagi po sa atin ni Limuel. Pero higit sa katatakutan, ang mas nang ibabaw dito ay ang tatag ng iyong kalooban. Sa mga tagapakinig natin, ang buhay ni Limuel ay isang malinaw na paalala na hindi tayo itinakda ng ating nakaraan o ng mga pagkakamaling nagawa natin noong tayo bata-bata pa, noong tayo ay naliligaw pa. Minsan ang pinakamalakas na multo na kailangan nating harapin ay hindi yung mga ligaw na kaluluwa sa lumang mga gusali, kundi ang mga multo ng ating sariling takot, sakit at pagdududa. Limuel, ang pilat ng iyong ulo ay hindi marka ng iyong pagkatalo. Sa kamay ng iyong tatay, ito ay medalya ng iyong kaligtasan. Pinatunayan mo na kahit galing ka sa isang wasak na pamilya at dumaan ka sa madilim na kalsada, may kapangyarihan kang piliin ang liwanag at muling buuin ang iyong dangal bilang isang tao. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa ating mga listeners sa Spotify and YouTube. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.